EG, ba't naman sumasabay ka pa kay Gabi? Diyos ko, Chat, ang taas ng lagnat mo! Ang sakit! Diyos ko po, sandali. Mami! Ate! Sobrang sakit! Ate! Tulungan mo kami naman! Ate! Kamakailan lamang ay naging laman siya ng pahayagan. Isang dakilang ina na ginawa ang lahat para sa mahal niyang mga anak. Dumaan siya sa isang napakalaki at napakahabang kalbaryo upang mapanatiling buhay at malusog ang kanyang mga anak. Lahat sila, pawang mga lalaki, lahat sila dinapuan ng isang misteryoso at nakamamatay na sakit. Mga kaibigan, samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng buhay ni Patricia Peachy Dongallo. Alam mo, Daddy, kapag nakikita ko tong si Paolo, nakakalimutan ko lahat ng hirap ko sa panganganak. Ay, tignan mo, ang gwapo-gwapo ng anak natin. Oo nga. Alam mo, Buo na ang pamilya natin. oo, now we're one happy family. At hindi magtatagal, we're going to be a one big happy family. Huwag mong sabihin na gusto mo na kaagad sundan itong si Paolo. Oo, bakit naman hindi? Di ba gusto ko nga maraming anak para mas masaya. Saka, kasasabi mo lang okay ka na kapag nakikita mo na yung baby, di ba? Kaya, humanda ka na. Susunod-sunurin kita. Loko ka, baka hindi mo kayanin na magpakain ng maraming anak ng Paolo. Uy, diyan ka nagkakamali. Ako yata ang magiging ideal father at pinaka-responsible father in the whole wide world. Diba? Daddy, parang mainit yata si Paolo. Ha? Oo, yan. Tignan mo. Hindi, ganyan lang talaga yan. Hindi, ipuin mo siya. Mainit. May lagnat. Tingnan mo. Huh? Di ba? Ano? Teka, sandali lang. Handa ko yung sasakyan, Sige, ha? dalian mo. Dali natin siya sa ospital. Paolo. Labis ang kasiyahan ni Carlo at Peachy sa pagkabuo ng kanilang pamilya nang isilang si Gianpaolo. Subalit hindi magtatagal ang kaligayahang ito. Nang magsimulang magkasakit si Gianpaolo, hanggang sa paglaki ng bata ay nanatili itong masakitin. Samantala, lumaki na rin ang pamilya nila. Nasundan si Paolo, nina Luigi at Justine. Ipinanganak na mga malulusog na bata sina Luigi at Justine. Hindi tulad ni Paolo na mula pagkasilang hanggang sa paglaki, labas-pasok sa ospital. Hindi maipaliwanag maging ng doktor kung ano ang karamdaman ni Paolo. Kaya naman, nagpakasakali na rin sina Carlo at Peachy na lumapit sa iba. Naawa na ako kay Paolo. Lahat na ginawa natin pero wala pa rin. Nakakapagod na. O anak, huwag kang makulit ha. First day ng school mo ngayon. Dapat behave ka, ha? Tapos, pag may masakit sa'yo, Sabi na lang po ako kay Teacher, Mami. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako katulad ni Kuyang sakitin. sige, hindi na kita kukulitin. O alam mo na ba kung saan yung classroom mo? Opo. Ikaw na lang mag-isang pupunta doon. O yung baon mo, andyan sa loob ng bag. Ubusin mo yun, ha? Sige. Sinong love you ni Mami ng marami? Siyempre, ako po. Sige, pasok ka na. Love you. Bye-bye, Mami. I love you. Iji, may sakit ka ata. Bakit ka ubo na ubo? Iji, may sakit ka nga. Iji,
Titingnan natin ang temperature mo. Kung meron ka talagang lagnat. Mami! Daddy! Mami! Daddy! Bakit? Bakit? Anong nangyari? Si AJ po mainit. Ha? Dito ka muna, anak. Tumawa ka. Daddy, 39.4. Mataas ang lagnat niya. Dali natin sa ospital. Teka muna, Mami. Teka, ako na lang magdadala sa ospital. Baka may pneumonia ang anak natin. Teka, paano kung mamaya biglang magkasakit tong sina Paolo at saka si Jat-Jat? Kumusta pakiramdam mo, Paolo? Okay lang po ako, Mami. Sigurado ka? Opo. Daddy, mainit din tong bunso natin. Halika. Dali na natin sila lahat sa ospital. Paolo, halika na. Dali. Diyos ko. Huwag naman po sana, pati si AJ yung chat-chat. Nakikiusap po ako sa inyo. Sana ordinaryong ubo at lagnat lang ang sakit nila. Maawa naman po kayo sa mga anak ko. Pichi? Dok, Kumusta ka na? mabuti po. Okay lang po ako. Kumusta po ang mga anak ko? Positive sa pneumonia sila, Pichi. Dok, bakit po sila nagka-pneumonia? Mahina ang resistensya nila. You mentioned first day ni EG, pumasok kahapon sa eskwela. Na-expose siya sa mga dumi. Like mga viruses, bacteria. Nabigla ang katawan niya, kaya nagkasakit siya. Umuwi ng bahay, nahawa niya si Jat-Jat. Ang ibig niyo pong sabihin, yung mga anak ko, si EG at si Chat-Chat, meron ding sakit ng katulad ng kay Paolo. Ganon nga, Pichi. Hirap ang katawan nilang mag-produce ng antibodies. Kaya, alam mo, madali silang dapuan ng sakit. Delikado ang kondisyon nila. May mga babies nga dyan na ganyan din ang kondisyon. Bigla lang namamatay o nawawalan ng hininga habang natutulog. Pero yun pag hindi ka agad nabigyan ng gamot. Kasi ang immune system nila hindi kaya ang sakit. Kailangan bigyan sila ng antibodies regularly, otherwise maaaring mamatay. Saan po nanggaling ang sakit ng mga anak ko? At saka bakit wala silang antibodies sa katawan? You know, we're still trying to figure it out eh. Chances are, whatever they have, it is something rare talaga. Anong rare? How rare? You have to tell me more. It is an uncommon condition. That means we need more time para makumpirma kung anong sakit nila. Maraming test pa tayong dapat gawin. Hope that you understand na if it is difficult for you, it is also difficult for us. Mas mahirap para sa akin. Oo, nandun na ako, pasyente niyo sila, pero baka nakakalimutan ninyo. Anak ko silang lahat. I'm sorry, Pichi. We are doing the best we can. Trust me. Kung meron man kami malaman as soon as possible, ipapaalam din naman namin sa'yo yun eh. From what I know now, whatever they have, preventable eh. And that's the good news. But the bad news is, unfortunately, it is incurable. Isang malaking dagok para kina Carlo at Pichi ang balitang iyon. Buong pag-aakala nila, malulusog sina Iggy at Jat-Jat. Subalit pati sila, hindi nakaligtas sa misteryosong sakit na taglay ni Paolo. Dahil sa kanilang kondisyon, kinakailangan nilang maturukan buwan-buwan ng antibodies na panlaban sa sakit. Napakalaking halaga ang mga ito. Habang lumalaki ang mga bata, tumataas din ang dosage na kakailanganing ibigay sa kanila. Kaya naman, mas lalong lumaki ang gastusin ni na Carlo at Pichi. Mami, mamamatay na po ba ako? Bakit mo naitanong yan?
Wala lang po kasi paglaki ko po gusto ko po maging painter. Gusto ko po kaya i-drawing yung picture niyo po. Yung parang angel, yung may pakpak. Pero paano na po pag hindi na po ako lumaki? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Strong ka, di ba? Tatalunin mo ang sakit mo dahil malakas ka. Saka, hindi ka pababayaan ni Papa God. Basta anak, tatandaan mo. Ha? Aalagaan mo palagi ang sarili mo. Okay? Okay po. Sakay na. Carlo, ang aga mo yata umuwi. Wala na akong trabaho. Ha? Bakit? Meron lang akong hindi natapos kaagad. Nagalit na yung boss ko. Alam naman niya na magulo yung isip ko dahil sa kondisyon ng mga... Dahil sa sitwasyon natin. Akala naman niya, milyon-milyon yung mawawala sa kanya dahil lang doon. Carlo, alam mong kailangan natin ng pera ngayon. Paano kung ospital na naman ang mga bata? Saan tayo kukuha ng paggastos? Bakit ka nag-resign? Di naman ako nag-resign eh. Sinisante nga ako. Palagi ka na lang nasisisante. Huwag mo nga ako inuumpisahan. Lagi na lang sila may kasalanan kapag natatanggal ka sa trabaho, lagi na lang silang mali. Carlo, minsan naman isipin mo, baka ikaw na ang may mali. Kung ikaw kaya magtrabaho, ikaw ang kumayod. Akala mo ba madaling magpakain ng pamilya? Akala mo madaling magpa-ospital ng mga anak? Alam kong hindi madali. Alam kong mahirap. Ang sinasabi ko lang, lakasan mo ang loob mo, tiisin mo, tiyagain mo. Huwag kang sumuko kaagad. Anong pinalalabas mo? Duwag ako? Kung duwag ako, tagal na akong lumaya sa pamamahay na to! Napilitan si Peachy na magtrabaho upang matustusan ang mga gamot at pagpapaospital ng kanyang mga anak. Nagturo siya ng subject na Humanities sa Far Eastern University. Ngunit dahil maliit lamang ang kita, ay nagtrabaho din siya bilang analyst sa isang call center. Samantala, si Carlo na munang nag-alaga at nagbantay sa kanilang mga anak. Subalit hindi naging madali ang lahat para sa mag-asawa. Ang mga lalaki, matuto rin maglaba, mamalansya, maghugas ng plato. Siyempre, huwag niyong kakalimutan yung pagpapadede sa bata, yung pagpapalit ng lampin, di ba? Importante yan. Pre. Oo. Wala si Ari Pichi, oh. Ay, Ayos mo. Magandang gabi. Manang gabi. Kumain ka na ba? Kumain na ba mga bata? Tapos na, kanina pa. Tulog na nga sila eh. Akala ko ba tulog na mga bata? O, nasa na mga ka-business meeting mo? Naglaho na yata lahat. Na, umalis na. Sumama kasi yung ihip ng hangin. Huwag mo akong patamaan, Carlo. Ang hinihiling ko lang sa'yo, bantayan mo ang mga bata. Wala akong pakialam kung mag-inuman kayo gabi-gabi, huwag mo lang pababayaan ang mga anak natin. Bakit? Inaalagaan ko naman yung mga anak mo ah. Ikaw, kung magsalita ka, parang napakawalang kwenta kong ama eh. Ni kumutan nga ang mga anak mo, hindi mo magawa. Inutil ba yung mga anak mo? May sakit lang naman sila eh, pero hindi sila inutil. Marunong silang magkumot.
Hindi mo sila pwedeng iwanan ng matagal. Carlo, kahit anong oras pwede silang dapuan ng sakit. Hindi mo ba maintindihan yon? Bakit? Akala mo ba madaling alagaan yung mga anak mo? Ha? Akala mo ganun-ganun lang alagaan yun? Hindi naman eh! Hindi mo ba alam, rinting-rinting na ako? Iyak sila ng iyak! Ngawa ng ngawa! Kahit ako nahihirapan din ako! Suka-suka na ako eh! Suko na ako sa buhay na to! Sa bahay na yan! Akala mo ganun kadali! Sige! Tutal, napakagaling mo naman, di ba? Ang galing mo eh. Arya ka ng arya, di ba? Sige, kayanin mo na lang lahat tong mag-isa. Ha? Sige, mag-isa ka! Wala ka sa buhay mo! Tuluyan na ngang sumuko at umalis si Carlo. Naiwang nag-iisa si Peachy sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Masakit man kay Peachy ang paglisan ni Carlo, kinailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Samantala, lumipat ang kapatid ni Peachy na si Ding sa bahay ni Peachy. Nakatulong ni Peachy si Ding sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, lalo na tuwing mao-ospital ang mga ito. Bakit mo nililigpit ang mga gamit ni Carlo? Ate, panahon na para gawin ko to. Matagal na siyang wala. Saka ayoko na siyang maalala. Eh, paano kung bumalik siya? Hindi na babalik yon. Ate, ang ipinanganak na duwag at pinalaking duwag, tatandang duwag. Ibig mong sabihin, kapag bumalik siya, hindi mo na siya tatanggapin? Hindi ko kailangan ng asawang mahina. Dami ko ng problema, ate. Pampabigat lang siya. Hirap na akong palakihin ang mga anak ko. Pati ba naman asawa? Kailangan ko pang palakihin at turuang maging matapang? Oo nga, maaaring ikaw hindi mo kailangan ng asawa. Pero yung mga anak mo, kailangan nila ng ama. Lumalaki na sila. Isang araw, magigising na lang ang mga yan at hahanapan ka ng ama. Anong isasagot mo? Saka ko na lang iisipin yon. Kapag dumating na yung araw na yun. Sa ngayon, ang importante, kung paano namin haharaping magiging ang bukas. Sino man nanalo kay Batman tsaka kay Daimos? Siyempre, si ano? Si ano? Bakit hindi pa kayo natutulog dalawa, ha? Si Kuya po kasi ang ingay. Dal-dal, di po tuloy ako makatulog. Alam niyo ba si Judge natutulog na nandun sa tita Ding ninyo? Teka, bakit nga pala kayo magkatabi? Wala lang po kasi gusto ko po may katabi. Hindi po kasi ako makatulog eh. Paolo, may masakit pa sa'yo? Wala naman po, Mami. Medyo nanghihina lang po ako. Sko, anak, may sinat ka. Daling kaya kita sa ospital, ha? Huwag na po, Mami. Parang sinat lang naman po to eh. Tulog na po tayo. Pagod na po rin ako eh. O, sige. Pero uminom ka muna ng gamot sa lagnat para sigurado, ha? Sandali. Tulog na tayo, ha? Ayan. Matutulog tayo kasi tatabihan ko kayong dalawa. Sa gitna si Mami, ha? Okay? Ayan. Sleep na, ha? Sleep na. Sige, anak. Sige, embrace si Mami. Sino ang love you ng marami ni Mami? Kami po.
Pichi, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Pinatulog ko muna yung mga bata, tsaka isa pa, hindi pa naman ako inaantok eh. Parang gusto ko silang pagmasdan. Kasi parang natatakot ako na iwanan sila. Ano ka ba? Matulog ka na. Kailangan mo rin magpahinga. Tsaka, paano mo mapagsisilbihan ng mga anak mo ng mabuti bukas kung aantok-antok ka? Diba? Sige. Tabihan mo na yung bunso mo doon. Halika na. Kuya? 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 Mami! Si Kuya! Mami! Si Kuya! Isko! Paolo! 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 Ate Ding! Ate Ding! Si Paolo! Diyan na! Ate Ding! Si Paolo! Ano nangyari? Dali natin sa ospital. Kailan pa? Ate Ding! Tatawag kong taxi. Sandali! Sandali lang. Diyos ka, Paolo! Paolo! Paolo, hawakan mo ang kamay ko. Andito lang si Mami. Paolo, lakasan mo ang loob mo. Lumabang ka. Kaya mo yan, ha? Andito lang ang Mami. Sandali lang, anak, ha? Tumatawag lang ng taxi ang tading mo, ha? Huwag mo kami iiwan. Paolo, 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 Paolo. Paolo. Isang malaking dagok para kay Pichi ang pagpanaw ng kanyang panganay. Matapos umalis ni Carlo, muli na namang nabawasan ang kanyang pamilya sa pagkawala ni Paulo. Napakasakit para sa isang ina ang mawala ng anak. Kaya naman halos bumagsak ang mundo ni Pichi sa mga nangyari. Anak, patawarin mo ko. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Kung hindi ko man naipakita sa'yo yun, babawi ako sa mga kapatid mo. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayong lahat. Saan naman po kayo nagpunta?
Nagkaroon na ng konting problema ang daddy, anak. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Marami akong pagkukulang sa'yo. Humingi ako ng tawad sa'yo. Sa mga anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Muling nagkabalikan sina Carlo at Peachy dahil sa matinding pangungulila sa asawa at sa kagustuhang magkaroon ng ama sina Iggy at Jat-Jat. Buong pusong tinanggap ni Peachy ang pagbabalik ni Carlo. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon pa sila ng isa pang supling, si Gabriel Patrick. Kuya, ako naman dyan. Teka lang, buhay pa ako eh. Pag namatay na ako, ibibigay ko na sa'yo. Ang galing-galing mo eh. Matagal ka pa dyan mamamatay. Hindi na ako makakalaro. Mga anak, tama na yan, ha? Sarado nyo na yung TV. Pag-aawayan nyo pa yan, eh. Surprise! O, yan na, daddy nyo. Wow, ang cute! Saan niyo po ito nabili? Saan niyo po ito nakuha? Yan lang, binili ko lang dyan sa tabi-tabi. Wala pa nga pangalan yan eh. Gusto nyo, kayong dalawa na magbigay ng pangalan dyan. Alam ko na, Miyoto. Naku, nakuha nyo na naman sa video game yung pangalang Miyoto. Sige, sa labas, maglaro kayo doon ni na Miyoto. Sige, go. Daddy, kinakabahan ako dito kay Gabi. Takot ako, baka may sakit din siya. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Hindi na niya hayaang mangyari pa ulit yun. Sana nga. Oh, ikaw Sige, na. ako na. Hello? Dok. Sige, Dok. Peachy, Carlo, this is Dr. Antonio Gipit. He is the immunologist working on the case of your children. Nice meeting you. Morning. Ipinatawag namin kayo kasi na-discover na namin ang sakit ng mga anak ninyo. Talaga, Doc? Ano pong sakit ng mga anak namin? Well, actually, we both agree, Doc, that it's a gamma globulinemia or immunoglobulin deficiency. 1 in a million lang na nagkakaroon nito. Napag-alaman namin sa family history mo, Peachy, na may dalaw kang kuyang namatay. 8 years old pa lang sila. Ganun din ang sakit ng mga anak ninyo. It's hereditary. Mga lalaki lamang ang tinatamaan ng sakit na to. Ang ibig niyong sabihin, Doc, 8 years lang ang pwedeng itagal ng buhay ng mga anak ko? Normally, yes, around that age. Kaya ang dalawang kapatid mo, 8 years old sila nung namatay sila. The same with Paolo. Si Iggy, 13 years old na. Diyos ko, si Jat-Jat, 8 years old ngayon. Dok, bakit si Iggy inabot ng 13 years old? It just means na hindi ganun ka-severe ang case ni Luigi. Compared sa ibang may sakit na ganyan, medyo malakas ang resistensya niya. But it doesn't mean na less ang pangangailangan niya. We can never be too careful. Are you saying na anytime pwedeng mawala ng mga anak ko? It's always a possibility. Teka, ang sabi ninyo galing sa pamilya ko yung sakit, hindi ba? Pero sinabi niyo rin na lalaki lang ang kinakapitan ng sakit na ito. Babae ako sa pamilya namin, bakit meron ng mga anak ko? That's my next point. Although lalaki ang tinatablan ng sakit nito, babae ang carrier nito. Kaya ito na ipapasa from generation to generation.
niyong sabihin, ako ang nagbigay ng sakit sa mga anak ko. May ganitong condition ang mga anak mo kasi carrier ka. It's in your blood. Labis ang pagkagulat ni Peachy sa balitang iyon. Hindi siya makapaniwala na nananalaytay sa kanyang dugo ang pinagmula ng sakit ng kanyang mga anak. Oo, kamalgalala pag may pagkakataon, kikita tayo. Oo nga eh. I love you. Oo. Malapit na yan. Daddy? Sige na, sige na. Ano yun? Carlo, sa tingin ko, kailangan mo na rin maghanap ng trabaho. Natatakot kasi ako sa mga bata. Kailangan buwan-buwan turukan sila ng antibodies. Mukhang hindi ka kasya sa mga kinikita ko. Naghahanap naman ako ng trabaho, hindi ba? Oo, pero huwag ka na sana masyado mapili. Kasi kailangan natin ng pera. Hindi naman ako masyadong mapili eh. Sila lang naman tong napakaraming requirements sa mga empleyado nila eh. Saka isa pa, meron naman tayo malalapitan kung sakali. Pero hindi naman tayo pwedeng umasa ng umasa sa kanila. Carlo, napakahirap humingi ng tulong. Wala na akong mukhang iharap sa kanila. Kung wala kang mukhang ihaharap sa kanila, ako na lang haharap. Okay? Alam ko naman na wala akong kasalanan sa kondisyon ng mga anak natin ngayon. Sige na, pasok na ako sa loob. Naging mailap at malamig si Carlo kay Peachy. Isang bagay na lalong nagpabagabag sa kanyang konsensya. Mamamatay na po ba ako? Ako yata ang magiging ideal father at pinaka-responsible father in the whole wide world. Ang ibig sabihin, ako ang nagbigay ng sakit sa mga anak ko. Unfortunately, it is incurable. Diyos ko. Bakit niyo po binibigay sa akin ang lahat ng ito? Nagsisika po ako para sa mga anak ko. Pero bakit pilit nawawasak ang pamilya ko? Naririnig po ba ninyo ang mga dasal ko? Ang mga daing ko? O nakikipag-usap lang po ako sa hangin? Ayoko mawala ng tiwala sa inyo. Tulungan niyo po akong maging matatag. Huwag niyong hayaang mawalan ako ng gana dahil kailangan ako ng mga anak ko. Peachy, patawad. Alam kong walang may kasalanan sa mga nangyayari sa mga anak natin.
Hindi kita sinisisi. Naging duwag lang akong harapin ang kalagayan natin. Napakahirap nang walang masisi sa mga problema. Masakit tanggapin. Alam kong nahihirapan ka rin sa lahat-lahat. Pero mas matatag ka kaysa sa akin. Ayoko man kayong talikuran. Sakit man sa kalooban ko. Pero talagang hindi ko na kaya. Mahal na mahal ko kayong lahat. Paalam, Carlo. Nang tuluyan ng lumisan si Carlo sa buhay ni Peachy at ang kanyang mga anak, labis ang puot na naramdaman ni Peachy. Sinisi niya ang Diyos sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Natanim sa kanyang isip na dahil sa kanya, sunod-sunod na mga dagok ang dumarating sa buhay ni Peachy at ng kanyang pamilya. Walang magawa si Peachy kung hindi magpursiging buhayin ang kanyang mga anak. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang insurance at travel agent. Naging mas maganda ang kita niya dito, kung kaya't regular niyang napapaturukan ng antibodies ang kanyang mga anak. Oo nga pala, Mami. Saan pumunta si Daddy? Bakit bigla na lang siya umalis? Oo nga. Babalik pa ba si Daddy? May problema lang ang daddy ninyo. Meron lang siyang kailangan ayusin. Anong problema po? Wala na kami ng daddy ninyo. Hindi niya na kaya. Hindi ko alam kung kailan pa siya babalik. Mga anak, I'm sorry. Ayoko mangyari ito, pero wala naman akong magagawa. Huwag sanang sumama ang loob niyo, ha? Okay lang yun, Mami. Hindi naman yan yung kasalanan eh. Mami, paglaki ko, pwede ba akong maging artista? Pwede. Yun ay kung kakayanin mo ang hirap. Kasi, alam mo naman, pag artista ka, laging puyat. Kaya ko yun, Mami. Tsaka, galing naman ako kumanta at sumayaw at umarte. Tsaka, paglaki ko, siguro wala na akong sakit. Malakas na ako noon. Sige nga, sample nga. Sayaw, ha? Sayaw ka nga, tingnan namin. Yan, sasayaw si Kuya. Sasayaw si Kuya. Laking pasasalamat ni Peachy na kahit na may karamdaman ng kanyang mga anak, lumaki silang masiyahin. Ang mga anak na lamang niya ang nagdudulot sa kanya ng ligaya, kaya naman lubusan ang kanyang pagsusumikap na humaba ang buhay ng kanyang mga anak. Abunin kita! Miyoto! 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 Mami! Si Miyoto! Miyoto! Mami! Miyoto! Miyoto! Halika. Miyoto! Sandali.
bibili ko kayo ng bago ninyong pet, ha? Ayoko, gusto ko si Miyota. Minsan talaga, may mga bagay na mahal natin pero nawawala din. Wala namang kasing permanente sa mundo, mga anak. Lahat tayo mawawala din. Dapat matutunan nating tanggapin yon. Dapat maging matatag tayo. Pero alam nyo, kahit na wala na ang mga mahal natin sa buhay, kahit na hindi na natin siya nakikita, lagi pa rin siyang nasa puso natin, diba? Ba't naman sumasabay ka pa kay Gabi? Diyos ko, Chat, tataas ng lagnat mo! Ang sakit! Diyos ko po, sandali. Mami! Ate! Ang sakit! Ate! Tulungan mo kami mga bata! Sabay-sabay na nagkasakit ang tatlong mga bata. Dahil mahina ang immune system nila, nagkahawahan sila ng sakit. Inatake ng pneumonia at diarrhea ang tatlo. Kinailangan ding operahan ang hip bone ni Iggy at Jat dahil sa komplikasyon sa pneumonia. Matagal na naman lagi ang mga bata sa ospital. Dahilan upang lubusang lumaki ang kanilang hospital bill. Mrs. Dungalo, kamusta na po kayo? Mukha ba akong okay? Pasensya na po sa istorbo. Ako nga po pala si Belia, medical director dito. Mangongolekta na kayo? Ganun na nga po sana, ma'am. Kasi medyo malaki-laki na rin po yung bill nyo. Kinakailangan po ng hospital ng deposit. Otherwise, hihinto po namin ang paggamot sa pasyente nyo. Hindi ko sila mga pasyente, mga anak ko sila. Ay, sorry po. Mga anak nyo nga po pala sila. Hindi ko pa kayang makapagbayad sa ngayon. Kulang pa ang pera ko eh. Pwede bang gamutin niyo muna yung mga anak ko? Huwag niyo na munang problemahin ang pera. Hindi ko naman kayo tatakasan, magbabayad naman ako. Pasensya na po, Mrs. Dungalo. Hospital policy lang po. Bakit kayo ganyan? Dalas-dalas namin dito ah. Halos dito na nga kami nakatira ng mga anak ko tapos gaganin kami. Sisininghin mo na ako ngayon na. O ito, magbabayad ako. Ito lang ang meron ako ngayon. 200 piso. Ilang barya, yan. Sa'yo na lahat. Isang pirasong candy. Itong nubina, sa inyo na rin yan. Kung may halaga sa inyo yan. Sorry po, ma'am. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Sana maintindihan niyo po. Pasensya ka na. Hindi ko naman gustong magalit, kaya lang hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Pwede bang ituloy niyo muna ang paggamot sa mga anak ko? Parang awa niyo na. Gagawin ko ang lahat. Magbabayad ako. Iba't ibang mga paraan ay sinagawa ni Peachy upang mabayaran ang malaking utang sa ospital. Dahil kinulang ang perang naipon niya sa kinita niya sa trabaho, napilitan siyang mangutang sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Bukod pa roon, kinailangan din niyang magbenta ng kanilang mga gamit
hanggang sa unti-unti nang naubos ang laman ng kanilang bahay. Halos mawalan na ng pag-asa si Peachy, subalit patuloy pa rin siya sa pagbabantay sa kanyang mga anak at sa paghahanap ng perang ipambayad sa ospital. Oh, Mrs. Ni, kumusta ka na? Willie, eto, dating gawi. Sinisingil pa rin ako ng ospital. Laki na daw ng utang ko eh. Hindi ko nga alam kung saan ako hahagilapin yung perang pambayad dito sa ospital. Kulang pa rin. Oh, bakit hindi ka lumapit sa PCSO? Baka makatulong yung mga yun. Suntok sa buwan kung matulungan kami ng gobyerno. Eh, dumilang kami sa kuko ng problema ng Pilipinas eh. Mrs. D, suggestion lang naman, di ba? Saka wala namang mawawala kung lalapit kayo sa kanila. Di na muna siguro ngayon. Meron pa naman akong kaibigang pwedeng lapitan eh. Dapat nga, pupuntahan ko siya ngayon eh. Kaya lang... Kaya lang ano? Kaya lang ano, Miss D? Eh... Ano? Nakakayaman, kakapalan ko na ang mukha ko, Willie ah. Wala kasi akong pamasahe. Wala naman pwedeng manghiram ng isang daan. Sandali. Huwag kang umiyak. May pera ako dito. Sige na. O ito, hati tayong dalawa rito. Ha? Ito, bigay ko to sa'yo. Tulong ko sa'yo. Maliit man yan, pero makakatulong yan kahit pamasahe man lang. Sige na. Maraming salamat, Willie. Napakabait mo talaga. Kapag hindi ka pinagpala ng Diyos, eh may mali na sa mundo. Ha? Sige na, huwag kang umiyak. Pa ako, ha? Alis na ako. Mag-ingat ka. Salamat dito, ha? Nagbakasakali na rin si Peachy na humingi ng tulong sa PCSO. Sa kabutihang palad, naunawaan ng organisasyon ang kalagayan ng mga anak ni Peachy. Labis ang pasasalamat ni Peachy sa PCSO dahil sa tulong na kanilang naibigay. Nakabayad sila ng kanilang utang sa ospital at naipagpatuloy din ang paggamot sa kanyang mga anak. Subalit isa na namang masamang balita ang bubulaga sa kanya. Dok! 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 Peachy, ano? Ano nangyari? Si Gabi nawala ng malay. Hindi ko Come on, let's go. Nurse, call a code blue. Call pulmonary, cardio. Ano gumagalaw? Tulungan niyo ako. Tulungan niya ako. Hindi ko mahanap eh. Isa na namang malaking dagok para kay Peachy ang pagpanaw ni Gabi. Subalit hindi nagtagal, humupa din ang puot at galit na nanirahan sa kanyang puso. Nakalabas na din sa ospital sina Iggy at Jat-Jat. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Peachy upang masigurong laging nabibigyan ng antibodies ang kanyang mga anak. At ito lamang nakaraang taon na ipalabas sa programang Emergency ang kwento ng karamdaman ni Iggy at Jat-Jat. Bukod pa roon, pinalad ang magkapatid na matulungan ng Egan Foundation. Si Justine, sugat-sugat ang katawan ng una naming makilala. Ang bahagyang pangati ng balat, naging skin asthma. Si Luigi, mas maliit ang kaliwang braso. Epekto ito ng impeksyong dinanas niya noong bata pa siya. Ang anak ko parang may AIDS. Napipil ko po na nawawala na yung mga pamilya ko. 2 taon nang hindi nasasaksakan ng mga bata. Kaya naman mas lalong pinag-iingatan ng kalusugan ni na Justine at Luigi. Halos mundo na nila ang kanilang bahay. Ngayon, 2 na lang sa dapat sana'y 5 biyaya ng pamilya ang buhay.
Si Jat, may girlfriend na. Jat, may girlfriend ka na? Meron. Meron na? Ay, wala pa. Sabi mo, may girlfriend ka. Tapos ngayon, pabago-bago. Umayos ka nga, Jat. Kuya, ang masabihin kay Mami, hindi. Magagalit yun pag nalaman na meron. Nako, bumubulong-bulong pa eh. Naririnig ko naman, anak. Joke lang yan, Mami. Ayaw nga pala, Mami. May gift kami sa iyo. Ba? May gift ako? Nako, ano ba yan? Para Tingnan ko sa'yo, nga. Mami. Wow! Sino to? Di mo ba namumukhaan? Ikaw po yan. Drawing ka po. Uy, ako nga nagturo sa'yo kung paano mag-drawing yan eh. Tinuruan po ako ni Kuya. Ganda naman ito. Maraming salamat, mga anak. Bakit Angel? Kasi po, kaya po yung guardian angel namin, Mami. Alam niyo, mga anak, hindi ako ang guardian angel ninyo. Kayo ang mga guardian angels ko. Ni, ganun ba? Mahal na mahal ko kayong dalawa. Alam niyo ba yun? Wala na ang lahat. Huwag lang kayo. Basta ang importante, buo tayo palagi. Tayong tatlo. Masaya na ako. Palagi niyong tatandaan na nandito lang ako. Para alagaan kayo. Para bantayan kayo. Para mahalin kayo. Hinding-hindi ako susuko. Magpakailanman. Peachy, alam mo, kaya pinili namin itampok ang storya mo for Mother's Day sapagkat talagang isang dakilang ina ka naman talaga sa pinagdaanan mo at sa patuloy na ipinaglalaban mo sa mga anak mo. Mahirap bang ikwento sa kanila o sabihin sa kanila? Mahirap po kasi siyempre pag bata, mahilig maglaro, mahilig lumabas. Malikot. Oo. Pasaway. Pero 5 sila originally. You have lost 3. Paano mo piniprepare yung sarili mo, no? For an eventual going away of your child, no? Malaban lang ako eh. Oo emotionally. Kasi kailangan ko mag-pretend. Mag-pretend na? Na matapang. Na kaya ko. Lalo na kahit nasa binggit ng kamatayan yung mga bata, hindi ako nagpapakita. Lumalaban ako. Love mo si Mama? Sure? Opo. Gaano mo ka-love si Mama? Oh, sus! Ano ang naiisip mo, Iho, pagka, pag naisip mo yung sakit ninyo, o pilit mong winawaglit sa isip mo? Hindi ako paisipin. Pero pag dumapo sa'yo yung sakit, paano yun? Papahinga lang po ako. Pero meron kayong parang merong, yung supplement? Artificial antibody. Ilang beses kailangan ng mga bata? Buwan-buwan. Presently, si EG kailangan niya ng 41 grams. Si Justin po, 23 grams. Magkano yung 64 grams a month? 180,000. Ano? Oo. 180,000 a month. Kailangan nila yon every month for the rest of their lives? Wala ko talagang katapusan. I live one day at a time. Ang iniisip ko lagi kasi baka bukas, makalawa. At most. Walang katiyakan. How do you survive? Hindi ko rin po alam eh. Kadalasan po, hindi ko na bibigay. Ang iniisip ko lang lagi na sana isang araw, pagising namin mag-iina, yun lang dinadasal ko, kami pa rin 3. Na sana pagising ko, after I pray, after the whole night, pagising ko, nandiyan pa rin sila. Paano ang ama ng mga bata? Tumutulong ba sa'yo? Hindi po. Wala rin. Gusto mo bang humingi ng tulong sa kanya? Hindi. Silipin man lang niya yung mga anak niya. Hindi
kamustahin man lang niya. Hindi ko maisip eh. What if napanood niya kayo ngayong mag-iina at naisip-isip niyang gusto niyang balikan at gampanan naman ang papel o ang role ng pagiging ama? Bukas ka. Opo naman. You are open, Peachy. Open po. Iggy, would you like to see your dad again? Siya po, kung gusto po. Kung gusto niya. Jat, ikaw gusto mo? Bakit? Bakit? Lagi na lang po nila sinasaktan si Mama. Babalik siya para mag-love na lang niya si Mama. Okay na sa'yo? Opo. Oh, okay. Very good. Peachy, ang lakas-lakas mong ina. Ibang klase ka talaga. At alam mo, nakikita ko mga anak mo, naiyak ako eh. I'm sorry. I have never been overtaken by any story in magpakailanman. Just now, ngayon lang, sa storya mo. Believe ako sa'yo, hanga ako sa tibay ng loob mo, kung paano mo kinaya yan, ano, na mag-isa mo dinala yung hirap at yung, you know, yung sakit ng iyong mga anak. I really, really, really admire you for this. Do you believe in miracles? I do. Oh. Sa akin nga, baka doon lang mahaba ang buhay ng anak ko eh. Kasi ma'am, tao din po ako. I'm sure. I'm sure. Tingin mo. Nakakapagod. Minsan nakakawala ng pag-asa. I know what Ang hirap po yung buong buhay nyo. Kailangan ka magpakitang matapang. Ang hirap mag-pretend na isa kang matapang na tao. Pag nanay, walang choice kundi lumaban eh. Hindi sa walang choice, Peachy. Talagang malakas ang loob ng nanay. Hindi mo na itatanong, I'm also a single mother of 4. Pero ibang klase yung pinagdaanan mo kaysa sa akin. Kaya ganun na lang ang admiration ko sa'yo. Ang GMA Kapuso Foundation po ay bukas para tanggapin ang inyong mga donations para sa mga batang ito at matulungan ng mga bata na humaba pa ang buhay, magkaroon ng buhay ng normal. Baka gusto mo manawagan, go ahead. Gusto ko po sana magpasalamat sa GMA, sa inyo po, Ms. Janko, kay Mr. Arnold Clavio po, na Igan. Kundi po dahil sa kanya, hindi ko po kayo maabot. Hindi ko po si Mr. Gary Vasquez, yung kaibigan po niya, saka si Miss Rita Magno, nagre-relief Philippines. Sila po yung mga tumutulong at sumusuporta sa amin. Kung meron pong nais pang tumulong sa mga anak ko, kahit po, bagay na maaaring magpahaba ng buhay ng anak ko. Lalo na po yung antibodies niya. Sana po matulungan niyo kami. Oh, alam mo, tatawagan natin ngayon ang PR head ng STI, si Mr. Resty Bondok, sapagkat sila ay merong nais na ihatid sa inyo, sa inyong mag-iina. Okay, let's stand up. Resty, kamusta ka, Resty? Ma'am PG, para po makatulong sa pagpapatuloy ng pag-aaral ni Justin Miguel at ni John Luigi sa kolehiyo, hinahandog po ng STI College Novaliches sa pamamagitan ng magpakailanman itong gift of knowledge para sa kanila. Ito po ay full scholarship grant sa anumang 4-year course na pipiliin nila sa STI College Novaliches. Para po sa great. kanila. Good. Justin Miguel. Okay. At Iggy, that's for you. Congratulations. Thank you very much. Resty, maraming salamat. Congratulations po, ma'am. Okay. Sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin nag-aaral sina Iggy at Jat. Umaasa sila at ang kanilang inang si Peachy na magpapatuloy ang tulong at suportang natatanggap nila mula sa iba't ibang mga organisasyon at mga taong may malaking puso. Tunay na kahanga-hanga ang kwento ng buhay ni Peachy. Naway maging inspirasyon siya sa atin na manatiling puno ng pag-asa, katatagan at pagmamahal ang ating mga puso kahit ano pang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.
Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay